Buntis na ang native pigs natin para mabawasan ang chance ng mortality ng ating mga biik once lumabas na sila. Simulan nga natin ang Bartolina project. Tapos itong si YT gagawin din natin ng sarili niya paddock na mas malaki. Actually, hindi siya Bartolina as in eh. Pero maliit na kulungan o kwarto lang talaga ng native pigs ang ating gagawin. Dahil buntis na ang ating mga native pigs, kailangan natin maghanda para sa panganganak nila. First step, gagawan natin ng perimeter fence ang working area natin. Para payapa ang paggawa natin. Dito natin ilalagay sa sulok na ito ang Bartolina na may 3 na kwarto. Actually, hindi ko sure kung matatawag pala itong Bartolina. Kwarto lang siya eh. May cyclone wire pa tayong tira mula dati na pwede nating ilagay dito. Nanguha ako ng mga puno ng kawayan pamposte. 3 lang naman ang kailangan natin nito. Itong mga gantong puno ng kawayan ang matitibay at matitigas. Habang si Jampol naman ay naghuhukay na ng paglalagyan natin. Maya-maya, ibinaon na namin ang mga kawayan. Mabilis lang namin natapos dahil 3 lang naman ito. Sa dami na ba naman namin na ibaon ng ganitong poste? Basic na ito. Nagtataka siguro ang mga alaga kong baboy kung ano ang ginagawa namin. Lapit sila ng lapit eh. Itong cyclone wire na ilalagay namin ay sobra sa bili namin nung ginawa namin ang training paddock. After nilang lumabas sa paddock nila nung maliliit pa sila. Kasabay na rin namin nire-route ang electric rope para sure tayong hindi na sila sasalisin na lumabas habang ginagawa natin itong project. Mahirap na. Apakatutulin nitong mga ito na tumakbo kaya hindi pwedeng wala nito. Ang cyclone wire, nilatag namin at nakalapat at dikit lang siya. Hindi na namin tinatad ng mga tali dahil temporary lang ito para sa working area natin. Malawak-lawak na working area na siguro yan. Pwede na yan. Dahil yung pinto ay nasa side ng working area at tatamaan din ng mismong Bartolina, ilipat natin ito sa gitna. Ako ang gagawa ng poste at magbubutas sa bakod, yan po lang gagawa ng mismong pinto. So para sabay itong project na ito. Mataas ang mortality daw ng mga biik na native pigs kapag wala silang kwarto na ganito. Kasi mataas ang chance na maipit ang mga biik ng inahin pagkahiga sa area na hinukay na nila. Maaaway ng inahin na baboy ang biik na hindi kanila, lalo na ang barakon natin na si YT. Kumbaga sa manok natin, kailangan ng brooding area para maalagaan ang inahin at mabantayan natin maayos ang mga biik habang hindi pa nila kaya ang sarili nila. Dahil sa teamwork at proper division of work, mabilis naming natapos ang pagpoposte at paggawa ng gate. Kaya yan nilalapat na namin at good thing, saktuhan lang. Parang tabingi Hindi, camera ang tabingi. Nag-break time lamang kaming kauntian, pahinga at kasabay na rin ang merienda. Yung working area na ang win-workout namin. Unang kailangan gawin dito, alisin ang mga tuod ng mga puno. Sagabal ito sa paghahalo blocks kasi namin. Mabilis lang naman namin nabunot, basta may bareta at pala. Ano ginagawa ko dyan? Pinapakati ko ang sanaw. Binubutasan ko ang overly saturated na lupa sa ilalim ng sanaw para magkaroon ulit siya ng absorbing capacity. Tingnan nyo at unti-unting nawala habang kami nagtatrabaho sa area na ito. Effective ba? Ang isa sa mahirap na parte, ang pagsisipat. Kasi kailangan ng precision dito eh. Hindi pwedeng basta na ito dahil nakasalalay dito ang output ng project. Kung pantay ba? Kung tama ba ang slope ng sahig? At iba pa. Kaya hindi kailangan madaliin, lalo pa at yung concept lang naman ang alam ko dito. Hindi pa naman karamihan ang experience ko tungkol dito. And after 10,500 years, na-eskwala at na-level namin ang gagawin namin Bartolina ng mga baboy. Yun na lang muna at talaga may kasunod pang gagawin. Anong suggestion nyo dito mga Coff Duty? Yun lang, peace.